Hey! Hello sa lahat ng mga bago nating fur parents! Alam na alam ko yung feeling, yung saya na may bago kang puppy sa pamilya, di ba? Ang sarap. Pero kasama ng lahat ng cute at nakakatuwang moments, may seryosong responsibilidad din tayong kailangang pag-usapan. So yung bago mong puppy, sobrang cute no? Pero, eto ang tanong, safe ba talaga siya? Kasi kailangan nating maging prangka, lalo na dito sa Pilipinas. May isang kalaban na hindi natin basta-basta nakikita, pero sobrang delikado. At yan, walang iba kundi ang rabies. Alam nyo, tinatawag itong silent killer for a reason. Kasi hindi mo siya mapapansin hanggang sa huli na ang lahat. Kaya napaka-importante na maintindihan natin kung gaano ito kaseryoso. Okay, so ano ba talaga itong rabies? Well, isa siyang virus at ang target niya yung utak at nervous system. At ito yung pinakakailangan ninyong tandaan na ipapasa ito sa laway ng isang infected na hayop. Ibig sabihin, hindi lang kagat, kahit maliit na galos o sugat lang, basta napasukan ng laway, delikado na yan. At eto guys, yung part na nakakatakot. Kapag lumabas na yung sintomas ng rabies, sa aso man o sa tao, it is practically 100% fatal. Wala nang lunas. Gets? Kaya yung taming-tanging paraan lang para labanan to ay ang pag-iwas. Prevention, yan ang susi. So kung ganyan pala siya kadelikado, bakit parang laging mga tuta yung nabibiktima, no? Ano bang meron sa kanila? Ano ba yung kahinaan ng mga cute nating alaga? Well, una sa lahat, yung immune system ng isang tuta, hindi pa yan fully developed. Para magka-idea kayo, isipin nyo na lang na yung panangga nila, yung shield, sobrang nipis pa at may mga lamat pa. Hindi pa talaga nila kayang labanan yung mga malalakas na virus tulad ng rabies. Pangalawa, at ito, napaka-crucial nito. Karamihan sa mga tuta, hindi pa kompleto ang series ng bakuna nila. May tinatawag tayong vulnerability window. Ito yung panahon na wala pa silang sapat na proteksyon, kaya doon sila pinaka-at risk. Tapos, meron pang isa na madalas hindi alam ng marami, yung maternal antibody gap. You see, yung proteksyon na nakuha nila galing sa nanay nila, unti-unti ang nawawala bago pa man maging fully effective yung sarili nilang bakuna. So may gap, may butas talaga sa depensa nila kung saan sila pwedeng tamaan. At pang-apat, sige, aminin na nating lahat. Ang mga tuta, by nature, sobrang curious at makulit, di ba? Gusto nilang i-explore ang lahat, makipaglaro kahit saan. Which of course, pinapataas nun yung chance na maka-encounter sila ng mga stray animals na posibleng may rabies. Pero teka, relax lang. Ang good news dito, 100% naiiwasan ng rabies. Nasa mga kamay natin yan, mga fur parents. Ang kaligtasan nila nakasalalay sa tamang bakuna at tamang pag-iingat. Okay, so eto yung game plan. Sa 3 months old, dyan yung first anti-rabies shot. Pagkatapos ng 1 taon, kailangan ng first booster shot. And after that, regular boosters na. Tandaan nyo, yung booster parang reminder yan sa immune system ng aso mo. Sinasabihan niya yung katawan na, uy, tandaan mo tong kalaban na to ah. Hindi sapat ang isang turok lang guys. Kailangan ng boosters para for life, panalo tayo sa laban na to. Bukod sa bakuna, kailangan nyo ring tandaan tong mga golden rules na to. Number 1, secure the house. Laging siguraduhing sarado ang gate. 2. Iwasan muna ang mga stray animals. Kahit gaano sila ka-cute, hanggat di pa kompleto ang bakuna, huwag muna. 3. Tiyaking galing sa isang responsableng breeder yung puppy nyo. At number 4, ito, non-negotiable, regular na vet checkups. At ito, please pakiusap, laging tandaan, yung veterinaryo ninyo, sila ang best friend at partner nyo sa kalusugan ng alaga ninyo. Sila yung expert. So para sa anumang malalaking desisyon, lalo na pagtungkol sa bakuna at kalusugan, palaging kumonsulta sa isang lisensyadong profesional. Ngayon, pag-usapan natin yung worst case scenario. Paano kung may nakagat? Okay, wag magpanik, pero kailangan nating kumilos ng mabilis. Ito yung mga dapat gawin agad-agad. Kung tao yung nakagat, ito yung pinakauna at pinakaimportanteng gagawin. Hugasan yung sugat gamit ang sabon at, ito yung susi, umaagos na tubig for a full 10 to 15 minutes. Uulitin ko, 10 hanggang 15 minuto. Huwag magmadali. Itong simpleng step na to, ito yung pwedeng magligtas ng buhay. So para malinaw na malinaw ha, kung ang papi mo ang nakagat ng ibang hayop, anong gagawin? Diretso sa vet. Agad-agad. Ngayon, kung tao naman ang nakagat, kahit pa yung sarili mong tuta ang kumagat, anong gagawin? Hugas agad, tapos
takbo sa doktor o sa pinakamalapit na Animal Bite Center. Walang mamaya na, walang bukas na. Dapat ang action ngayon din. Sa huli, lahat ng pinag-uusapan natin bumabalik lang sa isang salita. Prevention. Isipin mo na lang to, yung isang turok, yung konting pag-iingat. Ang kapalit nun ay habang buhay na pagsasama ninyo ng iyong best friend. Sobrang sulit, di ba? Ayan, sana marami kayong natutunan ngayon. Kung love nyo ang mga aso at gusto nyo pa ng mas maraming tips kung paano maging the best fur parent, join na kayo sa aming Chill Dog Family. Mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga bagong paliwanag na tulad nito.